Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Chapter 991-1000. Anong ginagawa mo? 0991. Nang makitang hindi nag-react si Yefan, labis na nagalit si Xiao Ziner kaya dali-dali siyang umakyat at hinayla si Du Yuner palayo. Umalis ka sa daan. Medyo natigilan si Du Yuner, ngunit hindi siya sapat na malakas, kaya natural siyang nahila. Xiao Ziner, anong ginagawa mo? Bago pa makapagtanong si Su Qingzhou ng anuman, nakita niyang itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang kamay at sinampal si Yefan sa mukha. Gayunpaman, nang magulat ang lahat, agad na nagtaas ng kamay si Yefan at hinawakan ang palso ni Xiao Ziner. Ang eksenang ito ay nagpatigil sa lahat ng ilang sandali. Akala nila ay natama ng husto si Yefan at nawala ng malay, ngunit hindi niya inaasahan na pipigilan si Xiao Ziner. Itinaas ni Yefan ang kanyang mga mata, tinitingnan si Xiao Ziner na may mapurol na mga mata, at sinabing, ano ang sinusubukan mong gawin? Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang labi at galit na sinabi, break you up. Kapag nalulungkot ka, alam mo ba na kung magde-delay ka pa ng 1 minuto, baka mapatay ka na naman ng bastard na iyon. Kung ikaw, gusto ni Pangulong Li na aliwin ng espiritu ng langit, pumunta ka at hulihin ang baliw na iyon at pasabugan din siya. Fragment. Inalis ni Yefan ang kamay ng babae at same time na sinabi, hindi ako mahina para kailanganin ng babae na gisingin ako, at alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Talagang tinamaan si Yefan, ngunit nakakita siya ng hindi mabilang na paghihiwalay ng buhay at kamatayan, at ang pagkamatay ng bawat buhay at kamatayan na kapatid ay nagpalakas ng kanyang puso ng paulit-ulit. Para kay Yefan, ang pagkamatay ni Pangulong Li ay ang sukdulang kalungkutan, ngunit hindi ito sapat para bumagsak siya. Paghihiganti. Magbigay ng hustisya kay Dean Li. Ang gawing lakas ang kalungkutan na ito ay ang panloob na pagnanasa ni Yefan. Ngumiti si Exi Lin Yuan at nakahinga ng maluwag, ito ang boss na kilala ko, talagang natakot ako hanggang sa mamatay. Ngumuso si Xiao Ziner, kung gayon, bakit ka nagpapanggap na malalim? Huminga ng malalim si Yefan, tumalikod at sinabi kay Chu Yunyao, Yunyao? Lahat ng mga bata at tauhan dito, ayusin mo ang isang lugar, nag-aalala ako na muli silang maging target. Tumango si Chu Yunyao, walang problema, isinara ko ang Union Club, at pansamantalang ginamit ito bilang resettlement, at pinrotektahan ko ito 24 na oras sa isang araw. Muling tinawagan ni Yefan si Feng Yaoying at sinabihan ng babae na huminto sa pagpasok sa trabaho at dumiretso sa Zia Tea House. Bagamat si Feng Yaoying ay lihim na protektado ng pumatay kay Buffalo, hindi pa rin ito sapat na ligtas. Pumunta sa Zia Tea House, mas maraming taga-Zisulin doon, at nandoon din si Jiang Xiaobai, at least in terms of hard power, mas secure. Hindi pinayagan ni Yefan si Naning Zimo at Feng Yaoying na pumunta sa Union Club dahil isinasaalang-alang niya ang dahilan kung bakit hindi dapat ilagay ang mga itlog sa isang basket. Sa oras na ito, hindi niya magagarantiya kung anong uri ng paraan ang kailangan ng kabilang partido para magpatuloy sa paggawa ng mga krimen. Nang makitang ginagawa ito ng lalaki, nag-aalala rin si Su Qingzhou tungkol sa kaligtasan ni Tita Jiang at Mumumo, kaya tinawag niya si Tia Jiang, kinuha si Mumumo, at sabay na pumunta sa Zia Tea House, para mas maging komportable siya. Kung gayon, pumunta tayo sa base ni Director Chu ngayon, sabi ni Ye Longteng, dapat magkaroon si Direk Chu ng maraming pang-agham at teknolohikal na paraan upang mag-imbestiga. Napakasama ng sitwasyon na ito ay apurahan. Lahat ay natural na walang opinyon. Ang pagsabog at apoy na ito ay napuno ng galit ang lahat. Ito ay isang mamamatay tao na pamamaraan na walang moral bottom line, o kahit na hindi makatao. Nang oras na para sumakay sa bus, nagpa siya si Du Yuner na manatili. Gusto niyang samahan ng mga bata at empleyado. Hindi ito pinilit ni Yefan, ngunit nang pumasok siya sa kotse, sinabi ni Yefan, Uncle Xiao, you and Miss Xiao can take a car with me. I have something to do, and I want to chat with you privately. Ang ama at anak na babae ni Xiao Fengshan ay parehong may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at lahat ng tao sa kanilang paligid ay hindi alam kung ano ang gagawin ni Yefan, ngunit dahil sinabi iyon ni Yefan, tiyak na may dahilan para sa kanya. Yefan, ano ang gusto mong sabihin, hindi ako makarinig? Tanong ni Ye Longteng. Bago pa makapagsalita si Yefan, sinabi ni Xiao Fengshan, Longteng, huwag kang magtanong. Natigilan si Ye Longteng, nang makitang sinabi ni Xiao Fengshan, natural na hindi niya pinagtatawanan ang kanyang sarili, ngunit sa kanyang puso, malamang na mahulaan niya kung tungkol saan iyon. Ilang sasakyan ang magkasamang pumunta sa base ni Chu Yunyao. Si Yefan ang nagmamaneho ng kotse, kasama ang pamilya Xiao sa likod niya. Yefan, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ngumiti si Xiao Fengshan, ngunit medyo mapait. Sa kabilang banda, tumingin si Xiao Ziner sa bintana na may bakas ng lamig sa kanyang magagandang mata. Tio Xiao, Yuner, anak mo ba yan? Hindi umikot si Yefan. Nang marinig ang tanong na ito, tumingin si Xiao Fengshan kay Xiao Ziner sa tabi niya, tumango at sinabing, oh. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yefan, tulad ng inaasahan. Miss Xiao, dahil alam mo na nakapatid mo si Yuner, sinasadya mo siyang makita ng madalas.
Bakit hindi mo siya kilala? Sinabi ni Xiao Fengshan nang hindi inaasahan, madalas na pumunta si Ziner upang makita siya. Galit na pinandilatan ni Xiao Ziner ang kanyang ama, iniisip ko lang na patayin siya. Huwag kang masyadong mag-isip. Napakunot ang noo ni Ye Fan, ngayon lang mukhang maganda ang relasyon ng mag-ama na ito, bakit biglang nagkaganito? Ngumiti si Xiao Fengshan ng mapang-akit, iyon na nga. Kung gayon bakit hindi mo sinabi kay 7th uncle ang balita? Kung alam nilang buhay pa ang batang ito, tiyak na hahanapin nila ito at papatayin. Dapat ay napakasaya mo. Malinaw na ang ugali at pamamaraan ng iyong tiyuhin ay hinding-hindi papayag na umiral siya sa mundo. Dahil, nakipagtalo si Xiao Ziner, dahil kahit gusto mo siyang patayin, ako yun. Si Ye Fan ang nasa harapan hindi maipaliwanag, Miss Xiao, wala kang anumang intensyon na pumatay noong kaharap mo si Yuner, ano ang pinagsasabi mo? Shut up! This is our Phoenix clan's business. Bakit ang dami mong hinihiling sa isang outsider? Sabi ni Xiao Ziner. Ngumisi si Ye Fan, kailangan mong tanungin ang kalokohan, si Yuner ay babae ko, gusto niyang malaman kung bakit siya iniwan ng kanyang mga magulang, syempre may obligasyon akong tulungan siyang malaman ang kanyang background. Tsaka makinig ka, may gustong pumatay kay Yuner. Isa pa rin pala na nakaligtas siya hanggang ngayon. Paanong hindi ko malalaman kung sino ang babaeng gustong manakit sa akin? Kumunot ang noo ni Xiao Fengshan, ano? Ikaw. Ikaw at ang batang iyon na nagngangalang Yuner, ganyan ka ba? Relasyon. Nagkibit-balikat si Ye Fan, naging childhood sweetheart kami mula pagkabata, sorry, Uncle Xiao, in a sense, kalahati ka na ng biyenan ko. Ito. Paano ito? Mukhang nabalisa si Xiao Fengshan, nakatingin kay Xiao Ziner, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting swerte, hindi pumayag si Ye Fan na makasama si Xiao Ziner sa simula. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, ilang beses ko bang sinabi sa iyo? Huwag mong hawakan si Du Yuner. Narinig mo ba ito ng malinaw? Miss Xiao, you are unreasonable. The matter between me and Yuner, it's our business. It doesn't matter what Yuner's background is, kung kapatid mo man o hindi, wala kang pakialam. At saka, dahil inabandona siya ng iyong pamilyang Xiao, wala kang karapatang alalahanin si Yuner. Mas mabuti pang kasama ko siya. Pinatay ng tiyuhin mo o ano? Retorikang tanong ni Ye Fan. Kabanata 0992 Millennium Phoenix. 0992. Ikaw. Hindi alam ni Xiao Ziner kung paano pa sinungalingan, dahil tila hindi niya kayang panindigan ang katotohanan. Mahigpit na tanong ni Ye Fan, Tito Xiao, bakit mo pinabayaan si Yuner noon? Sana marinig ko ang totoong sagot. Sa ganitong paraan ko lang malalaman kung ano ang pinakamabuti para kay Yuner. Ang masalimuot na pag-iisip ay sumili sa mga mata ni Xiao Fengshan, ang kulay ng maraming alaala. Sa dulo, huminga siya ng malalim at sinabing, ang aming angkan ng Phoenix ay may kasabihan na umiikot mula pa noong unang panahon, isang siglong gulang na Phoenix, 1,000 taong Phoenix. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, napakahirap para sa isang batang babae na Phoenix na lumitaw minsan sa 100 taon, at kung parehong lumitaw ang batang babae ng Phoenix at ang batang babae ng Phoenix, iyon ay isang beses sa 1 milenyo na pagtatagpo. Ang tinatawag ng mundo si Zinzin. Ang anak ko ay isang babaeng Phoenix, ngunit sa loob ng aming angkan, ang nagising na Phoenix bloodline ni Ziner ay ang Phoenix Flame ni Fenyao. So, isa siyang Phoenix Girl. Ang hawak niya sa kamay ay ang Phoenix Jade din na kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan. Tumango si Ye Fan at sinabing, kung gayon, si Yuner na may hawak ng Phoenix Jade, hindi ba't iyon ay isang babaeng Phoenix na makikilala mo lamang sa loob ng 1,000 taon? Bihira ang gumawa ng isang pares ng Phoenix, kaya bakit mo iiwan si Yuner? Nalungkot si Xiao Fengshan, mukhang malungkot din si Xiao Ziner. Dahil noon, si Ziner ay may kambal na kapatid ng iisang ina. Sa kasaysayan ng aming angkan ng Phoenix, mayroon talagang 2 pares ng kambal, na parehong nagkataong isang pares ng Phoenix. Gayunpaman, ipinanganak si Ziner at ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ipanganak si Ziner. Hindi nagtagal, namatay ang kanyang kapatid na babae. Pagkasabi nito, biglang may naisip si Ye Fan at sumimangot, sa palagay mo ba ang kapanganakan ni Yuner ang pumatay sa kanyang kapatid? Ngumiti ng pilit si Xiao Fengshan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya, alam ko, maaari mong isipin na ito ay walang katotohanan. Ngunit ang oras ng pagkamatay ng batang iyon ay bago pa ipinanganak si Yuna. Bukod pa rito, sa kasaysayan ng aming angkan ng Phoenix, totoo na hindi pinapayagan ng isang buhay ang 2 Phoenix, kaya walang ibang mga angkan ang pinapayagang mag-isip ng ganoon. Alam mo ba mula nang ipanganak ang iyong mga anak na maaari nilang gisingin ang kanilang bloodline? Nagtataka si Ye Fan. Hindi ito ganap na halata, ngunit maaari mong hatulan ang lakas ng bloodline sa pamamagitan ng paglapit sa bata na may apoy, paliwanag ni Xiao Fengshan, kung mas malakas ang bloodline, mas tinatanggap ang apoy. Ito. Hindi nagtagal matapos ipanganak si Ziner. Hindi siya takot sa apoy, kaya niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa apoy na parang laruan, kaya ang batang ito ay binigyan ng napakalaking inaasahan mula pa noong siya ay bata.
Bagamat ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay hindi kasing husay ni Zinner, hindi ito mas malala, kaya iniisip ng lahat na ang kanilang mga kapatid na babae ay magiging isang pares ng mga Phoenix. Natahimik si Yefan, dahil ang angkan, ang Diyos, ang tadhana, ay isang bagay na lubos nilang pinaniniwalaan. Dahil ang kanilang bloodline mismo ay nagpatunay ng maraming mahiwagang pag-iral sa mundo, naniniwala sila na ang kambal na kapatid ni Duyunert ay namatay ay makatwiran. Gayunpaman, ito ay ganap na hindi patas sa isang bagong silang na sanggol na babae. Si Duyuner mismo ay walang alam, wala siyang alam, sa sandaling siya ay ipinanganak, siya ay naging, mamamatay tao, at pinatay, ang kanyang kapatid sa ama. Ang aking asawa, ang ina ni Zinner, dahil alam niya pagkatapos ng pangyayaring ito, ako ay labis na nalungkot na hindi ako magkasakit, at namatay hindi nagtagal. Sabi ni Xiao Fengshan sa sakit at kahihiyan, sa huli, ako ang may kasalanan sa bagay na ito, hindi ako karapat-dapat na maging asawa o ama. Malamig na ngumuso si Xiao Zinner, ano ang silbi ng pag-uusapan ninyo ngayon? Kayong mga lalaki, kung hindi ninyo mapangalaga ang mabuti ang inyong mga asawa at mga anak na babae, huwag kayong tumambay sa labas, mga hamak lang kayo. Nang marinig ang kanyang anak na pinagalitan siya ng ganoon, napangiti lang si Xiao Fengshan ng mapait, talagang hindi niya mapabulaanan ang anuman sa bagay na ito. Nagtanong si Yefan, paano ang biolohikal na ina ni Yuner? Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Dati siyang kasamahan ng Dragon Soul, at nagkita rin kami noong panahon ni Dragon Soul. Nang maglaon, ipinanganak si Yuna, at sumabog ang pamilya. Sa ilalim ng matinding panggigipit, ako ay nakulong at humarap sa pader. Ang tatay ko ang nag-asikaso sa iba. Sa ilalim ng panggigipit ng pamilya, inalis ng aking ama ang kanilang mag-ina, sinabing may iwan sila sa ilang, at nasa Diyos na ang magpapasya kung ililigtas nila ang kanilang buhay. Kaya hindi ko alam kung patay na ba siya o buhay. Sinabi ni Xiao Fengshan, mukhang ngayon na dahil buhay pa si Yuner, marahil ay buhay pa siya. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, ganun ba? Sa loob ng maraming taon, hindi mo naisip na hanapin ang kanilang mag-ina. Umiling si Xiao Fengshan, kahit na mahanap ko sila, ano? Wala akong kakayahan na protektahan ang kanilang kaligtasan, at ang paglalantad sa kanila ay magdaragdag lamang sa panganib. At saka, wala akong mukha para makita sila. Ang linya ng ikapitong tiyuhin na sinasabi mo ay ang linya ni Miss Xiao, ng nanay mo at ng iba pa. Kung alam ng tiyuhin mo ang tungkol sa pagkakaroon ni Yuner, papatay ba talaga siya? Tanong ni Yefan. Bakas sa mukha ni Xiao Zinner ang pagtataka, nagtanim ng sama ng loob ang aking tiyuhin sa pagkamatay ng aking ina, dahil ang aking ina ang kanyang pinakamamahal na kapatid, at para sa pangyayaring iyon, muntik na niya akong patayin noon. Tatay, kung hindi dahil sa pagharang ng aking lolo, hindi na sana buhay ang aking ama ngayon. Oo, ipinapayo ko sa iyo na huwag sabihin kay Duyuner ang totoo, hayaan mo siyang makilala siya ng aking tiyuhin. Kung hindi, hindi mo mapipigilan ang aking tiyuhin na patayin siya. Tumingin si Yefan sa mga mata ni Xiao Zinner mula sa rearview mirror, ang batang babae ay tila hindi nagsisinungaling, kaya hindi niya maiwasang magtanong, hindi kaya ang iyong tiyuhin ay Jin Aiseng din ng kadugo ng Phoenix? Umiling si Xiao Zinner. Siyempre hindi, lahat sila ay nagsabi na walang dalawang Phoenix sa isang buhay. Hanggat nabubuhay kami ni Yuner, halos imposibleng lumitaw ang pangalawang Phoenix clansman na ganap ng nagising ang dugo. Kaya lang, ang tiyuhin ko ang numero unong powerhouse sa ikalawang henerasyon ng aming Phoenix clan, na may napakataas na cultivation base. Sa mga alagad ng mga pangunahing angkan sa loob ng halos isang siglo, iilan lamang ang mga powerhouse na nakalusot sa larangan ng konsentrasyon. Ang susi ay siya ay 10 breakthrough taon na ang nakakaraan. Kung ikukumpara sa walang kwentang tatay ko, malakas ang tito ko at walang alam sa ilang kalye. Sa pagsasalita, binigyan ni Xiao Zinner si Xiao Fengshan ng nakakadiri na tingin. Walang pakialam si Xiao Fengshan, at hinikayat, Yefan, tama si Zinner, ipaalam sa kanyang tiyuhin, at si Yuner ay nasa panganib. Ang aming Phoenix clan ay napakadaldo at maraming paksayon. Ang isang malaking bilang ng mga tao na sumusuporta sa angkan ng 7th uncle ay sasamantalahin ang pagkakataon upang kabkuban ang aming angkan. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa karanasan ni Yuner sa buhay, mas mabuting huwag mong ipaalam sa kanya ang katotohanan, hindi ito mabuti para sa kanya. Siguro, hayaan mo siyang a safe life is the best choice. Hinawakan ni Yefan ang manibela gamit ang isang kamay at itinukod ang bintana ng kotse gamit ang isa, nag-isip sandali, at sinabing, Miss Xiao, kasasabi mo lang. Namatay ang iyong tiyuhin 10 taon na ang nakakaraan. Paglusot sa larangan ng konsentrasyon. Posible kayang pumasok siya sa maalamat na kaharian ng Lycan. Kabanata 0993 Lycan. 0993. Oh, so alam mo na ang above concentration ay ang Lycan realm. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap, at sinabi niya, oo naman, ito ba talaga ang Lycan realm? Noong nasa ibang bansa ako, makinig ka sa akin. Sinabi ng master na sa larangan ng pagpino ng katawan, ang mga paa at kamay at buto ay pinainit.
Kapag ang katawan ay malakas sa isang tiyak na antas, maaari kang pumasok sa larangan ng konsentrasyon, at init ng ulo ang iyong kaluluwa na may aura sa pagitan ng langit at lupa. At kapag ang kaluluwa ay malakas sa isang tiyak na lawak, perpektong sumanib sa sariling katawan, na nagreresulta sa isang perpektong husay na pagbabago ng katawan at kaluluwa. Kapag kumpleto na ang larangan ng konsentrasyon, kailangan itong umasa sa mas malakas na pangunawa upang maunawaan ang mas malalalim na misteryo ng langit at lupa, upang makapasok sa mas mataas na kaharian. Na ang kaharian daw ay Lichen. Ang pag-alis sa mortal na mundo, sa totoong kahulugan, ay hindi na isang mortal na tao. Martial arts man ang pagpasok sa Dao, mga espada ang papasok sa Dao, batas ang pagpasok. Ang Dao. Hanggat maaari mong mahanap ang iyong sariling paraan, unawain ang isang uri ng ang malalim na kahulugan sa pagitan ng langit at lupa ay maaaring mabago, at maaari itong tawaging isang magsasaka, na nakatakas mula sa makamundong mundo. Ito. Tila na ang dahilan kung bakit ang epic level powerhouse ay maaaring tumayo ng daan-daang taon ay dahil pagkatapos maabot ang larangan ng paghihiwalay mula sa alikabok, hindi lamang ito imyon sa lahat ng mga sakit, ngunit mayroon ding mahabang buhay. Mayroon bang isang bagay na maaaring madagdagan ng daan-daang taon? Tumango si Xiao Fengshan, oo, ang Diyos ng digmaan ng angkan ng Shenlong ay nakapasok sa kaharian ng Laika noong bata pa siya, kaya siya ay mukhang napakabata, halos hindi tumatanda, at nabuhay siya ng higit sa 500 taong gulang, at walang anumang palatandaan ng pagkamatay ng lampara. Siyempre, walang nakakaalam sa partikular na paglilinang ng Diyos ng digmaan, kahit sa buong angkan, ngunit kahit 500 taon ng buhay ay ganap na tiyak. Oo, napabuntong hininga si Ye Fan saglit, talagang malakas ang clan. Ang tiyuhin ni Xiao Ziner ay isa sa iilan lamang sa nakalipas na daang taon na nakapasok sa kaharian ng Lycan. Ibig sabihin, bawat daang taon ng angkan, may ilang taong makakamit ang ganitong uri ng tagumpay. Pagkatapos, ilang daang taon sa hinaharap, tiyak na mayroong maraming mga lumang demonyo tulad ng martial god na nabuhay ng higit sa 500 taon, 3 o 400 taon, at kung gaano karaming mga master sa itaas ng walang alikabok na kaharian ang dapat naruroon. Bagamat sinasabing sa kaharian na iyon, ang pag-unawa sa tao ay lubos na makakaapekto sa pagiging epektibo ng labanan at pangkalahatang lakas. Gayunpaman, gaano man kaina ang isang Dao, hanggat ito ay nasa kaharian ng Lycan, tiyak na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isa sa yugto ng pagmumuni-muni. Kung iisipin ito, hindi katakataka na ang angkan ay maaaring maging mayabang. Sinabi niya kay Ye Longteng na medyo mayabang siya kung hindi siya magdadalawang isip na lumaban sa clan. Siyempre, hindi rin matatakot si Ye Fan. Karamihan sa mga Panginoon na pumasok sa kaharian ng Lycan ay sadyang tamad na humarap sa mga makamundong gawain. Maliban na lamang kung ito ay nauugnay sa kung ano ang kanilang pinakamahalaga, o ito ay nauugnay sa kapalaran ng angkan, sila ay ipapadala. Para sa kanila, ang pagtugis ng isang mas mataas na kaharian at ang paghahanap para sa paraan ng mahabang buhay ay ang pinakakaakit-akit. Ang mga secular na pagtatalo, ang mga toksong ito, ay hindi na nila pinagkakaabalahan. Talagang inaabangan nito ni Ye Fan sa kanyang puso. Kung kaya niyang labanan ng mga tao mula sa maalikabok na kaharian, hindi ito masama. Wala pa siyang nakilalang kalaban na nangangailangan sa kanya upang ipakita ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi ko alam, gaano ba kalaki ang pagkakaiba ng cultivation path na na-explore ko, at sa kaharian ng Lycan. Hindi maisip ni Xiao Ziner na pinag-iisipan pa ni Ye Fan ang pakikipaglaban sa isang tao mula sa Lycan Realm. Nagbabala siya, dahil alam mo ang kapangyarihan ng Lycan Realm, dapat mas malinaw mo kung bakit hindi ko sasabihin kay Du Yuner ang totoo. Isang himala na buhay siya, huwag mong patayin ang iyong sarili. Lumingon sa likod si Ye Fan na may kalahating nakangiti-ngiti, Miss Xiao, ano ang sinabi mo? Gusto mong ipaghiganti ang iyong ina at patayin si Yuner, bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya ngayon? Mukhang gusto mo rin ang kapatid na ito. Well, wala akong kahit ano. Hindi ko lang naisip kung paano siya papatayin. Namula sa galit ang mukha ni Xiao Ziner. Napangiti si Ye Fan sa loob, ngunit wala siyang planong sabihin kay Du Yuner ang totoo sa ngayon. Kailangan talaga niyang pag-isipang mabuti. Hindi ito biro. Kahit papaano, kapag naipaghiganti ang paghihiganti ni Pangulong Li at napatay ang baliw na pervert, maaaring isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Sa pag-iisip tungkol sa bagay ni Dean Li, halos mabaliw na naman si Ye Fan, umiling siya at sinubukan ang lahat para manatiling kalmado. Pagkarating ng convoy sa Union Club, mabilis na naglakad ang grupo patungo sa base ni Chu Yunyao. Dinala ni Exi Lin Yuan ang mag-aaral sa elementarya sa isang hiwalay na silid, na nagbabalak na tanungin siya pagkatapos niyang magising. Nasa kotse ako ngayon lang at nakaisip ng solusyon, sabi ni Chu Yunyao habang nangunguna siya at naglakad sa harapan, tumawag ang misteryosong mamamatay tao at sinabing nagmamadali siya, kaya ito lang ang kaya niyang ayusin. Ito ay napakaposible. Dahil kailangan niyang maglakad-lakad at kontrolin ang mga taong iyon mismo, hindi sa pamamagitan ng napakalayo at maginhawang paraan. Sa kasong ito, malaki ang posibilidad na iiwan niya ang kanyang mga bakas sa bawat pinangyarihan ng krimen. Ibig sabihin, ang kanyang impormasyon sa DNA.
Kung ibubuod ko ang DNA ng bawat lugar ng krimen at aalisin ang imposible, ang natitirang tao ay malamang na ang taong iyon. Nakakunot ang noo na tanong ni Yelongteng, ngunit, Direktor Chu, ang koleksyon ng DNA na ito ay isang malaking proyekto, at paano mo matitiyak na ang tao ay may DNA sa eksena? Sinabi ni Chu Yunyao, ang mga tao ay nagme-metabolize sa lahat ng oras, at ang iyong katawan ay may mga necrotic na selula at tisyo bawat minuto at bawat segundo. Ito ay babagsak, ngunit hindi mo ito mapapansin sa iyong sarili. Tungkol naman sa napakalaking proyektong binanggit mo, galing ito sa iba. Maaari kong direktang kolektahin ang mga labi ng DNA sa loob ng saklaw. Basta may DNA, lahat sila mahahanap ko. Hindi ko man masasabing 100%, higit sa 70% ang hindi mawawala. May ganoong teknolohiya. Natuwa si Yelongteng said, mukhang may malaking pag-asa pa na mahanap ang pumatay. Malamig na sinabi ni Chu Yunyao, ang lahat ng ito ay nakabatay sa katotohanang nandyan talaga ang tao, kaya huwag masyadong maging masaya. Habang nagsasalita, lahat ay dumating sa laboratorio. Humakbang si Chu Yunyao sa console at mabilis na nagsimulang mag-tap sa mga light key, ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya nakatutok at nakatuon. Malinaw, nagalit si Chu Yunyao sa pagnanais ng kabilang partido na pawiin siya at ang kanyang teknolohiya. Desidido rin si Chu Yunyao na gamitin ang kanyang kaalaman sa teknolohiya para talunin ang taong ito. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Su Qingzhou. Pagkatapos niyang marinig ito, sumimangot siya at sinabing, I see, you guys continue to investigate this clue and report to me if there is any new situation. Napatingin ang lahat sa babae, at nagtanong si Yefan, asawa, may balita ba mula kay Gigu? Tumango si Su Qingzhou at sinabi sa akin ng isang intelligence director na ang kaso na nangyari sa pagkakataong ito ay kapareho ng higit sa 30 taon na ang nakakaraan. Ang nakakagulat na kaso na ginawa ng isang baliw na power user na nagngangalang Postman, sa Magnesium ay halos magkapareho. Kabanata 0994 ang Postman. Cartero. Nagulat si Yelongteng nang marinig niya ito. Anong problema, Dragon King, narinig mo na ba ang taong ito? Tanong ni Yefan. Kumunot ang noo ni Yelongteng at sinabing, may narinig ako tungkol sa ilan, ngunit dahil nangyari ito 30 taon na ang nakalilipas, at nangyari ito sa Magnesium Country, walang record ng dokumentaryo sa ating Sia Country, kaya narinig ko lang ang tungkol dito. Sinasabi na ang lalaking iyon, orihinal na siya ay isang cartero na naghahatid ng mga liham, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang isip ay napaka-distorted. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya ng impormasyon, naging tanyag ang mga email sa Magnesia. Pinaalis. Mula noon, naghiganti siya sa lipunan, nag-recruit ng grupo ng mga taong may kadalubhasaan, gumawa ng mga bomba para sa kanya, nagplano ng pag-atake ng terorista. Ang koponan na kanyang binuo, pinasabog at pinatay ang 12-dosenang mga tech, ang mga elite na eksperto sa mundo ay pumatay ng daan-daang inosenteng tao. Gayunpaman, ang kanilang buong koponan ay napakalihim, at wala silang ideya kung nasaan sila. Nang maglaon, nataranta ang Magnesium sa buong bansa, at nagtalaga sila ng malaking bilang ng mga puwersa ng militar at pulisya. Gumastos ng malaking halaga, at hindi ko alam kung anong klaseng strongman ang inimbitahan, kaya nahuli ang cartero. Nang mahuli ang cartero, napagtanto ng lahat na siya ay isang superhuman na kayang kontrolin ang isip ng iba, at ang mga gumawa ng bomba, ang mga high IQ na talento na tumutulong sa kanya sa paggawa ng masasamang bagay ay kontrolado niya lahat. At dahil masyadong mahaba ang brainwashing time, sinasabing Diyos talaga ng mga yan ang cartero, kahit hindi nila kontrolado, patay pa rin sila sa cartero. Na ang kanyang mga salita ay katotohanan. Nang marinig ito ng lahat sila ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala at nakakatakot. Ang isang taong may supernatural na kapangyarihan na kumokontrol sa isip ng iba, ang ganitong uri ng tao ay gumagawa ng masama, ito ay hindi alam. Ang mga ordinaryong kapangyarihang Seikiko, na kumokontrol sa iba, ay talagang napakalinaw, at gagawin ng kinokontrol na tao na maging walang kakayahang mag-isip. Ngunit ang kontrol ng cartero ay higit na katulad ng isang uri ng hypnosis, ginagawa ang kabilang partido na magtiwala sa kanya, sumunod sa kanya, at maging handang gawin ang lahat para sa kanya. Kahit na magpakamatay. Sumimangot si Yelongteng at sinabing, hindi ba nahuli ng mga Magnus ang cartero? Hindi ba siya pinatay? Hayaan siyang tumakas muli. Tanong ni Xiao Ziner. Bumantong hininga si Su Qingzhou at sinabing, ito ang kakaibang lugar. Ayon sa impormasyong natagpuan ng aking mga tao, sinabi na ang Magnesium ang nagpatay sa cartero, at may mga ulat ng balita noong panahong iyon. Ito ay may katwiran na ang cartero ay patay na sa loob ng 30 taon at hindi dapat lumitaw. Baka isa pang power user na kasing kakayahan ng cartero. Hulaan ni Xiao Fengshan. Sinabi ni Chu Yunyao sa oras na ito, hindi na kailangang hulaan, maghintay hanggang sa makolekta ko ang lahat ng spektre ng DNA, at pagkatapos ay hanapin ang mga record ng DNA na iniwan ng mga tao ng Magnesium pagkatapos na arestuhin ng cartero, at ikumpara ang mga ito. Alam ko kung ito ang taong ito. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Exi Lin Yuan. Boss, Dragon King, may nahanap ako. Sabi ni Exi Lin Yuan, yung elementary student, pagkagising niya kanina, hindi niya naalala ang nangyari kanina.
Matter. Parang na-control siya, pero dahil maikli lang ang control time, naka-recover siya. Trabaho yata ito ng isang spiritual power user. Lahat. Nagkatinginan at tahimik na tumingin sa kanya. Saglit na natarante si Exi Lin Yuan, bakit ganito ang tingin mo sa akin? Akala mo ba napakatalino ko? Hindi mo kailangang sumamba at hindi makapagsalita. Mapait na ngumiti si Ye Longteng, counselor, naging mahirap ang trabaho, pahinga at pahinga. Sa wakas ay natauhan si Exi Lin Yuan, at walang magawang sinabi, alam mo na. Oops. Hindi ko sinabi ng mas maaga, akala ko nagpanggap ang estudyante sa elementarya na pinaiyak siya. Nang ang lahat ay hindi makatawa o umiyak, isang mensahe ang ipinadala sa liwanag at anino na screen ni Chu Yunyao. Bahagyang inunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang larawan. Iyon ay isang manager ng Union Club, na gumagamit ng isang video report para magulat, chairman, isang babae ang dumating dito sakay ng taxi kanina at naghatid ng isang sobre sa pintuan, na nagsasabing ibibigay ito kay Mr. Ye sa loob. Nagulat ang lahat na may pinadala na naman ang kartero. Isang malungkot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ye Fan, tumanggaw siya kay Chu Yunyao, at sinabing, lalabas ako at kukunin ito, manatili kayo rito. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Ye Fan sa laboratorio at pumunta sa parking lot sa labas ng pinto. Binuksan niya ang sobre ng oil paper, at ito pala ay isang lumang mobile phone, na may nakadikit na note, na nagsasabing dapat niyang i-dial ang, isa, na buton. Pinindot ito ni Ye Fan, at lumabas ang telepono. Mr. Lucifer, ito ang pangalawang mobile phone na natanggap mo. Sa palagay ko ay binalaan kita na babayaran mo ang presyo kung hindi mo papatayin si Chu Yunyao o sirain ang access ng lupa. This time, babae pala doon, nagsasalita ng Chinese. Malinaw, ito ay kinokontrol pa rin ng malayuan, at ang dialogo ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasalin. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay, at halos maduraj niya ang kanyang telepono. Pagkatapos huminga ng 3 malalim, sumagot si Ye Fan, kartero ka ba? Wala kang karapatang magtanong sa akin, hiniling kong sagutin mo ang tawag na ito, isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, kung hindi mo tatawagan si Chu Yun sa isang araw. Siyaw at ang access ng lupa. Lupa ay nawasak, patuloy kitang babayaran, at ang mga taga-siya, magbayad ng higit pa. Huwag mong subukang lumapit sa akin, lalo na't subukang hulihin ako, hindi mo naman ako kalaban, dahil ako ay ipaglaban ang hustisya, para sa kalayaan ng sangkatauhan. Pagkasabi nito ay naputol ang telepono. Diretsyong binasag ni Ye Fan ang telepono at umungol ng ilang beses sa parking lot bago siya kumalma. Nang maglakad si Ye Fan pabalik sa laboratorio, lahat ay tumingin sa kanya na may bakas ng pag-aalala. Asawa, ayos ka lang ba? Kung talagang hindi komportable, sabihin mo lang at huwag itago sa puso mo, pag-aaliw ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan at sinabing, okay lang, bigla kong naisip ang isang impormasyon na bahagyang kapaki-pakinabang sa atin. Anong impormasyon? Naguguluhang tanong ni Xiao Ziner. Sinabi ni Ye Fan, ang taong iyon, sinabi niya na dapat niya akong bigyan ng isang araw para pag-isipan ito. Sa katunayan, sa tingin ko, kailangan ng oras para makagawa siya ng krimen. Hindi mahalaga kung siya ay nasa bansang siya ngayon o umalis sa bansang siya, sa tuwing gagawa siya ng isang krimen, gagawin niya. Kailangan ng oras upang maghanda, kailangan mong maghanap ng mga tao, kontrolin sila, at pagkatapos ay magtanim ng mga bomba, o pumatay ng mga tao. Kaya, sa tingin ko kahit isang araw lang, walang magiging casualty, at sa araw na ito, kailangan nating magmadali at hanapin ang kanyang pinagtataguan. Tumanggo ang lahat, hinahangaan ang sakit ni Ye Fan, naiisip pa rin nila ito. Si Su Qingzhou ay nakatanggap ng isa pang tawag sa oras na ito. Nakita ng babae na galing iyon sa intelligence director kaya pa-impul niyang binuksan ang speakerphone. Guzo, may nakita kaming kahinahinalang sitwasyon, na maaaring may kaugnayan sa insidenteng ito. Ang direktor ng intelligence doon ay nagulat, si General Robert, ang hepe ng militar ng Magnesium, ay pumunta sa A-trip to Rice Island Prison sa Arctic Circle. Karaniwang pinipigilan ng kulungan na iyon ang mga espesyal na kriminal, iyon ay, mga bilanggo na may matibay na base sa paglilinang o supernatural na kakayahan. Kung talagang hindi namatay ang kartero, karamihan sa kanila ay nakakulong doon. At kahit doon, ito ay paulit-ulit na mga pagkakasala. Chapter 0995 Ano ang relasyon? Nang marinig ito ng lahat, halos walang paltos silang nag-iisip ng posibilidad. Matapos ibaba ni Su Qingzhou ang telepono, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, mukhang hindi talaga patay ang kartero. Damn Mr. Magnificent, nagseselos na nakuha natin ang access ng Earth, taglay natin ang mga lakas ni Chu, at kahit na walang prinsipyong pinakawalan ang nakamamatay na demonyong ito. Si Ye Longteng ay mukhang malungkot. Ngumiti si Exi Lin Yuan at umiling, sa totoo lang, maling direksyon ang akala natin sa simula pa lang. Patay na si Director Chu at wala na ang access ng mundo, sino ang makikinabang? Malinaw na.
Isang superpower ang pinakamaasahan sa lahat ng ito. Pagkatapos kumurap ng mga mata ni Ye Fan, lumabas siya ng laboratorio. Asawa, saan ka pupunta? Tanong ni Su Qingzhou. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, Megwo, hanapin mo si Robert. Pumunta ka ng ganito. Kumunot ang noo ni Xiao Fengshan. Sinabi ni Ye Fan, ang oras ay 24 na oras lamang. Gamit ang pinakamaikling ruta at ang oras na nawala sa daan, aabutin ng halos 10 oras upang makarating sa Pentagon. Kung hindi ka magmadali upang mahanap siya ngayon, ang postman ay handa na para sa susunod na round. Mas maraming tao ang mapapatay. Magiging mapanganib ba ito? Maaaring nag-set up na sila ng iba't ibang mga bitag. Nag-aalala si Su Qingzhou. Gaano man kalaki ang panganib, kailangan kong pumunta ngayon. Maaari akong makipag-ugnayan sa ilang iba pang mga kapatid sa daan upang kumilos ng sama-sama upang madagdagan ang posibilidad na manalo. Kung ang Cartero ay pinakawalan nila, dapat silang magkaroon ng paraan upang makontrol ang Cartero at mahanap si Robert ng harapan. Alamin, ito ang pinakadirekta at epektibong paraan, sabi ni Ye Fan. Ngunit hindi ba si Direktor Chu ay nangongolekta at nagsusuri ng DNA, baka makakahanap siya ng mga pahiwatig sa lalong madaling panahon. Tanong ni Xiao Fengshan. Ito ay isang paraan lamang. Kung hindi natin ito mahanap, aantalahin natin ang oras upang pumunta sa magnesium, at ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsalang. Sabi ni Ye Fan. Biglang tumahimik ang mga tao, na parang sinabi ni Ye Fan na kailangan niyang gawin ang lahat para ihinto ang pagkuha ng mga pagkakataon. Saglit na tumingin si Ye Longteng kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, at sinabing, ang bansa ay nasa problema, oras na para tumayo. Ye Fan, ang bagay na ito ay nakasalalay sa iyo. Kung kailangan mo ng anuman, ang aming Dragon Soul ay ganap na tutulong sa iyo. Malamig na sinabi ni Ye Fan, huwag kang mag-isip ng napakarangal, gusto ko lang ipaghiganti si Pangulong Li, hindi ko masyadong maasikaso sa bansa at sa mundo. Kung gusto mo akong suportahan, bigyan mo ako ng isang espesyal na eroplano at ipadala ako ng direkta sa Virginia, pagdating ko doon, ako na ang bahala sa lahat. Walang problema, ang eroplano ay maaaring magdirekta ng isang civil airliner sa iyo, hindi mahalaga kung maaari kang magmaneho pabalik. Humakbang si Ye Longteng, tinapik si Ye Fan sa balikat, at same time na sinabi. Mag-ingat sa daan. Nakita ni Ye Fan ang totoong emosyon sa mga mata ni Ye Longteng, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan kay Su Qingzhou, asawa, ang sitwasyon sa magnesium, lalo na ang posisyon ni Robert, ay nagpapanatili sa mga mata ng langit na nakalock. Alam din ni Su Qingzhou na maaari lamang niyang pabayaan ang mga lalaki sa sandaling ito, at seryosong tumango, I see, hahayaan ko ang Intelligence Department ng tiyan niya na ipadala ang impormasyon ng direkta sa iyong mobile phone. Tumango si Ye Fan, natural na mas mabuti, tumakbo siya palabas ng laboratorio nang hindi nagsasalita. Pagkatapos magmaneho papunta sa kalapit na paliparan, sumakay si Ye Fan sa isang pribadong jet na may nakaayos na ruta ng paglipad at dumiretso sa Magnesia. Ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ang mga mas mabilis na mandirigma ay ang mga tangke ng gasolina ng mga mandirigma ay hindi sapat na malaki upang suportahan ang ganoong katagal. Kailangan din itong mag-refuel sa kalahati, at mahirap gawin ito ng ilang sandali. Bukod dito, ang target ng manlalaban ay masyadong kapansin-pansin, at madaling maging target ng hukbo ng magnesium. Pagkatapos umalis ni Ye Fan, natural na lumakas muli ang pagbabantay ng Cloud Clubhouse. Nag-recruit si Ye Longteng ng malaking bilang ng mga espesyal na ahente at espesyal na puwersa mula sa rehiyong militar ng Jiangnan, at sa sistema ng seguridad na binuo ni Chu Yunyao mismo, ni isang langaw ay hindi may lalagay sa clubhouse. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ye Fan, dinala ni Du Yuner ang ilang empleyado ng welfare home at 12-dosenang bata sa clubhouse para pansamantalang kanlungan. Si Su Qingzhou at iba pa ay nanatili sa laboratorio at wala silang maitutulong, kaya lumabas muna sila para tumulong sa pag-aalaga sa mga bata. Sa laboratorio, isang Xiao Ziner na lang ang natitira, responsable para sa malapit na proteksyon, at si Xiao Fengshan at iba pa ay pumunta din sa labas upang bantayan at makipag-ugnayan kay Yinlong kahit saan anumang oras. Ang unmanned reconnaissance plane na ipinadala ni Chu Yunyao ay lumipad patungo sa pagsabog kahapon at sa lugar ng pagsabog ngayon, pati na rin ang lokasyon ng mga taong sangkot, at nagsagawa ng mga pagsisiyasat ng sunod-sunod. Dahil napakaraming lugar na pupuntahan, tumagal ng ilang oras upang makolekta ang DNA ng sunod-sunod sa database. Si Xiao Ziner ay medyo naiinip na naghihintay sa tabi. Umupo siya sa isang upuan at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa bawat pag-click niya, isang apoy ang sesabog, tulad ng paglalaro ng lighter. Chu Yunyao, ayos ka lang ba? Pwede bang gumana ang makina mo? Humikab na tanong ni Xiao Ziner. Ayos lang. Nakahinga ng maluwag si Chu Yunyao. Bagamat sinabi niya na ang bilis na ito ay daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa manu-manong koleksyon, ngunit ngayon na ang pagpindot sa oras, nararamdaman na niya na ito ay napakabagal. Talaga. Tuwang-tuwang tumalon si Xiao Ziner, tumakbo siya sa likod ni Chu Yunyao at tiningnan ang data at mga graph na nag-scroll sa malaking screen, ngunit nalilito siya, ano ito? Binalingan siya ng tingin ni Chu Yunyao, Phoenix Girl, dapat mong laruin ang iyong lighter,
baka hindi mo maintindihan kahit naturuan mo ako ng 10 taon. Inilabas ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin, ano ang hinihila mo? Hindi ba kailangan mong umasa kay Miss Ben para protektahan ka? Ngunit alam din niya na inaalagaan niya ang pangkalahatang sitwasyon. Matapos ibuod ni Chu Yunyao ang spektre ng DNA, inihambing at sinuri nila ang mga ito. Unti-unti, tumutugma sila kung kanino ang bawat spectrum ng DNA. Nang matapos ang buong komplikadong gawain, nanliit ang mga mata ni Chu Yunyao, sumimangot si Liu Mei, at naguguluhan ang kanyang mukha. Lumingon siya, tumingin kay Xiao Ziner, at nagtanong, Phoenix Girl. Ano ang relasyon mo kay Du Yuner? Biglang nagulat si Xiao Ziner, biglang nagbago ang kanyang magandang mukha, at naalala niya, kung si Chu Yunyao nakolekta na ang DNA ng lahat ng nakapunta sa eksena, kasama ang kanilang mag-ama at si Du Yuner. Kahit na sila ni Du Yuner ay half-parents, medyo malaki ang DNA gap, pero halatang parent-child relationship sina Xiao Fengshan at Du Yuner. Nang makita ang ekspresyon ni Xiao Ziner, halos alam na ni Chu Yunyao ang nasa loob na kwento. Bumantong hininga siya at sinabing, mukhang, may natuklasan akong sikreto na hindi ko dapat natuklasan. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga labi at sinabi, Chu Yunyao, ang bagay na ito ay usapin ng ating pamilya Xiao, at may kaugnayan din ito sa kaligtasan ng buhay ni Du Yuner. Kung ayaw mong galitin ka ni Ye Fan, huwag mong sabihin. Nagpakita ng pagdududa si Chu Yunyao, ngunit tumango, nakikita ko, hindi ako interesadong makialam sa mga gawain ng iyong pamilya, kahit papaano. Ang pagtuklas na ito ay nagpapatunay na ang aking spectral detector ay maayos. Nakahinga ng maluwag si Xiao Ziner at bumulong, salamat. Hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao. Ipinagpatuloy niya ang paghahambing ng DNA ng ibang tao. Bigla, nang mapansin niya ang network ng relasyon ng isang DNA, nanigas ang kanyang mga mata, at hindi siya makapaniwala. Chapter 0996 Sino ang galit? 0996. Nakita ni Xiao Ziner na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Chu Yunyao, na para bang may nakita siyang hindi kapanipaniwala, ngunit hindi niya maintindihan ang nilalaman sa itaas, kaya't naitanong na lamang niya, Chu Yunyao, okay ka lang? Ano ang nakita mo? DNA ba ng postman na iyon? Si Chu Yunyao ay bumalik sa kanyang katinoan, pagkatapos ay umiling ng hindi nagbabago ang kanyang mukha, at sinabing, wala, akala ko nahanap ko na, ngunit nagkamali ako. Titingnan ko. Ano, akala ko nakagawa ka ng malaking pagtuklas. Nadismaya si Xiao Ziner saglit, nakahiga lang siya sa lupa at nagsimulang maglaro sa kanyang telepono. Anyway, malinis naman ang sahig ng laboratorio. Matapos huminga ng malalim si Chu Yunyao, ipinagpatuloy niya ang paghahambing ng DNA. Nang matapos ang lahat ng paghahambing, bumantong hininga siya. Paano na? May resulta na ba? Tumalikod si Xiao Ziner. Nahanap ko ang DNA ng isang Caucasian. Kung wala pa, siya ang dapat na sospek, ngunit nahack ko ang database ng Magnesia at hindi ko mahanap ang taong ito. Mukhang sinira nila ang data o itinago ito sa papel. Sabi ni Chu Yunyao. Hindi ba ito ay katulad ng paghahanap nito sa walang kabuluhan? Kumunat ang noo ni Xiao Ziner. Umiling si Chu Yunyao at sinabing, hindi eksakto. Kung ipagpalagay na ang DNA na ito ay pagmamayari ng postman, maaari kong gamitin ang drone upang suriin si Huahai upang makita kung siya ay nasa Huahai. Bilang karagdagan, maaari akong magpadala ng ilang mga drone sa kabisera upang makita ang postman. Doon ba ito makikita? Habang nasa dalawang lugar pa siya, may pagkakataong mahanap siya. Ngunit, kung nakadeploy na siya at umalis sa dalawang lungsod na ito, o ang dina na ito ay hindi niya, totoo iyon, sayang ang oras. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo? Bitawan mo ang drone, sabi ni Xiao Ziner. Hindi mo na kailangang hikayatin ako. Mabilis na pumutok ang kamay ni Chu Yunyao sa susi ng ilaw. Matapos ipasok ang isang serye ng mga tagubilin, kinuha ni Chu Yunyao ang isang espesyal na ginawang mobile phone at sinabing, okay, maaari na tayong lumabas, magagawa ko ang lahat ng kontrol sa pamamagitan ng mobile phone. Matagal nang gustong umalis ni Xiao Ziner sa ghost place na ito, nakakatamad. Pagkaalis ng dalawa sa laboratorio, sinabi ni Xiao Ziner, hoy, puntahan natin ang mga batang iyon, ha? Napakasaya ng mga bata. Siya ang may pananagutan sa pagprotekta sa kaligtasan ni Chu Yunyao, kaya kung pupunta si Chu Yunyao kahit saan nakakainip, at siya ay sobrang depressed. Nag-isip sandali si Chu Yunyao at sinabing, oo. Humajijek si Xiao Ziner, Chu Yunyao, akala ko hindi mo magugustuhan ng mga bata, mukhang nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Ngumiti lang si Chu Yunyao, ngunit puno ng pag-iisip ang kanyang puso. Sa sandaling ito, sa Yunyun Club, ang mga mararangyang malalaking kahon ay naging paraiso ng magulang anak, at ang mga empleyado ay naging mga nurse para samahan ang mga batang ito. Kung tutusin, grupo pa rin sila ng mga bata. Bagaman ngayon lang nila naranasan ang nakakatakot na pagsabog at sunog, pagkatapos nilang baguhin ang kanilang kapaligiran, kinailangan nilang kumain, uminom, at maglaro, at agad silang naging masaya. Nang makarating sila sa isang box na medyo tahimik, nakita ni Chu Yunyao at Xiao Ziner na nasa loob si Su Qingzhou, nakikipaglaro ng backgammon kasama si Xiao Tuanchuan.
Si Su Qingzhou ay nakaupo sa sofa, habang si Tuan Chuan ay naka-cross-legged sa kabilang gilid, na may chessboard sa gitna. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ni Su Qingzhou, Tuan Chuan, mukhang nanalo na naman ang kapatid ko. Pagkaraang makita ito, ibinugan ni Tuan Chuan ang kanyang bibig at sinabing hindi kumbinsido, halika muli. Paano kung magpahinga tayo at kumain ng prutas? Tanong ni Su Qingzhou. Hindi. Dapat manalo si Tuan Tuan. Kung manalo ka, kainin ang prutas. Umiling si Tuan Tuan, matigas ang ulo na binawi ang itim at puting mga bata, at nagpatuloy sa paglalaro. Si Su Qingzhou ay medyo walang magawa, tumangala kay Chu Yunyao at Xiao Ziner na pumasok, at sinabing, nakahanap ka na ba ng anumang balita? Sinabi ni Chu Yunyao, gumagamit ako ng drone para imbestigahan ang isang DNA, wala nang iba pa sa ngayon. Intelligence. Ano ang tungkol sa iyo, ano ang nahanap mo doon? Sinabi ni Su Qingzhou, nasa Pentagon si Robert, ngunit nagayos siya ng malaking bilang ng mga tropa. Mayroong underground base doon, na madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Mukhang nagkasala talaga siya sa pagiging magnanakaw. Kahit gaano pa karami ang tropa, walang kwenta. Kahit pumunta ako, konting apoy na lang ang kailangan kung sunugin at tapos na. Depende kung may mga master sila na makakaharang kay Lucifer. Ngumisi si Xiao Ziner. Oo, sa ngayon, wala tayong magagawa. Mukhang nag-aalala si Su Qingzhou. Sa sandaling ito, inimpake ni Tuan Chuan ang mga piraso at hinimok, Sister Pretty. Nakasuot na. Rock, paper, scissors. Si Su Qingzhou ay walang magawa, ngunit nang makita ang hitsura ni Tuan Chuan, medyo nakahinga siya ng maluwag, kaya sinabi niya sa kanyang batong papel na gunting. Bumaba muna tayo. Tuwang-tuwa ang maliit na batang babae, hawak ang sunspot at inilagay ito sa gitna. Si Chu Yunyao sa gilid ay pinapanood sina Su Qingzhou at Tuan Chuan na naglalaro ng chess, minsan ay tumitingin kay Su Qingzhou, minsan kay Tuan Chuan, nag-iisip tungkol sa isang bagay sa katahimikan. Pagkaraan ng ilang hakbang pababa, hindi na napigilan ni Xiao Ziner. Siya ang master na mahilig laruin ang lahat, kahit simpleng backgammon, kapag nakita niyang naglalaro ang iba, gusto niyang subukan ito. Kaya't nagsimulang turuan ni Xiao Ziner si Tuan Chuan at sinabing, huwag kang bumaba dyan, dito. Maganda dito. Who knows? Itinaas ni Tuan Chuan ang kanyang ulo at nagpout, Sister Idiot. You are not as good as Tuan Chuan. Tuan Chuan won't listen to you. Namula ang mukha ni Xiao Ziner Deng, at sabik na depensa, ako. Nakipaglaro ako sa iyo ng dama noong nakaraan. Ibang-iba talaga. Napakagaling ko sa Gobang. Unang pwesto sa National Gobang Masters. Phoenix Girl, nagsinungaling ka pa sa napakaliit na bata. Paano magkakaroon ng ganoong kompetisyon? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya. Slightly. Si Tuan Tuan ay nagsuka ng maliit na dila at nagmukhang multo. Nag-alinlangan sandali si Chu Yunyao, at tumingin kay Su Qingzhou. Nagkataon, ang mga mata ni Su Qingzhou ay nakatingin din sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang babae, at halos agad-agad, may amoy pulbera. Okay, umupo si Chu Yunyao sa likod ni Tuan Chuan, niyakap ng isang kamay ang baywang ni Tuan Chuan, at sinabing, Tuan Tuan, tuturuan ka ng kapatid ko sa susunod, napakatalino ni Tuan Chuan, maaari kang manalo kapag natutunan mo ito. May tiwala pa rin si Tuan Chuan kay Chu Yunyao, lumingon siya at nagtanong, talaga? Napakalakas ng magandang kapatid. Bueno, ngunit ako ay isang napakagandang kapatid na babae, kaya dapat akong maging mas makapangyarihan, tumawa si Chu Yunyao. Si Xiao Ziner, na nasa gilid, ay iginala ang kanyang mga mata. Walang hiya, pinupuri mo ang iyong sarili sa pagiging maganda, hindi ako kasing narcissistic mo. Hoy! Su Qingzhou, hindi mo ba narinig na mayroon kang IQ na 180? Huwag kang magpapatalo. Nang makitang hawak ni Chu Yunyao si Tuan Chuan, nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou. Ang paglalaro ng chess ay nakasalalay sa lakas ng chess, wala itong kinalaman sa hitsura. Kahit na ganoon, hindi ako matatalo. Ngumiti si Chu Yunyao, ngunit hinawakan ang kamay ni Tuan Chuan, tinuro si Su Qingzhou, at sinabing, tingnan mo si Tuan Chuan, galit ang maganda mong kapatid, natatakot siyang hindi niya tayo matalo. Sino ang magagalit? Bumaba ka kung gusto mo. Bilasan mo. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, puno ng fighting spirit. Chapter 0997 Bakit natulala ka na naman? 0997. Okay, hindi ka galit, halika, Tuan Chuan, bumaba tayo dito. Hiniling ni Chu Yunyao kay Tuan Chuan na kunin ang mga piraso, at pagkatapos ay sinabi sa kanya kung saan ilalagay ang mga ito. Si Tuan Chuan ay talagang nag-iisip tungkol dito ng seryoso, at pagkatapos ay ibinaba ito, hindi lamang nakikinig kay Chu Yunyao. Pagkatapos, naglaro ka ng chess at naglaro ako ng pyesa sa magkabilang gilid, ang bilis mula mabagal hanggang mabilis, at pagkatapos ay mula mabilis hanggang mabagal. Si Xiao Ziner sa gilid ay nanood ng kalahating oras, at tumingin sa chessboard na malapit nang mapuno sa kanyang harapan ng walang imik na ekspresyon. Ang siksik na itim at puti. Hoy, kumusta naman kayo? Kapag naglalaro kayo ng backgammon, tapos na ang buong chessboard, at hindi niyo masasabi ang nanalo.
Si Xiao Ziner ay kumbinsido kung gaano ang dalawang ito ay ayaw magpatalo. Nang makitang wala na talagang mapupuntahan, sinabi ni Chu Yunyao, well, ito ay maituturing lamang na isang draw. Inilapag din ni Su Qingzhou ang mga piraso ng chess at sinabing, Tuan-Tuan, kumain tayo ng masarap. Okay. Gutom na gutom si Tuan-Tuan, kaya tumanggaw siya, iniabot ang kamay kay Su Qingzhou para hawakan, at isa-isang lumabas. Kahon. Tumingin si Chu Yunyao sa likuran nilang dalawa at lumabas, nag-iisip. Hoy, Chu Yunyao, bakit natulala ka na naman? Ang paglalaro ng chess ay ginagawa mong labis ang paggamit ng iyong utak. Bakit pakiramdam ko ay may tinatago ka sa amin? Si Xiao Ziner ay may napansing kakaiba. Sinulyapan siya ni Chu Yunyao at sinabing, marami akong tinatago sa iyo. Iniisip ko lang kung napunta na si Ye Fan sa Magnesium. Tiningnan ni Xiao Ziner ang oras sa kanyang mobile phone at sinabing, dapat ay malapit na. Tinatayang magkakaroon ng balita sa loob ng ilang oras. Magnesium, ang Pentagon. Bagamat madaling araw ay may mga damo at puno na rito. Ang mahigpit na pagsubaybay, isang malaking bilang ng mga armadong sundalo, na naglalakad at nagpapatrolya, ganap na nakaalerto sa nakapaligid na kilusan. Sa katunayan, ang buong Pentagon ay armado sa isang super militar na kuta, na pumapasok sa isang estado na parang digmaan. Captain Brighton, kumusta ang sitwasyon mo? Tanong ng isang opisyal na namumuno sa patrol sa pamamagitan ng walkie-talkie. Wala sa ngayon, Kapitan Shaq, maliban sa isang kalapati na tumae sa ulo ng isa kong sundalo, ha. Nakangiting sagot ni Brighton. Captain Shaq, sa tingin ko ay mas mabuting mag-ingat ka. Ang kabilang partido ay si Lucifer mula sa Inferno. Hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa kanyang kasaysayan. Dapat lagi tayong maging mapagmatsyag. Magmula ba siya at ang kanyang mailap na mamamatay na mga subordinate? Lumabas ka na, para wala nang maluwag. Hey, Brighton. Kahit na siya ay isang alamat sa underworld, tao pa rin siya, laman at dugo lang. Ang aming koponan sa Delta Zero ay handa na. Kapag naghihintay sa kanya ang muzzle na maghatid, si General Smith ay tila nakasuot ng pinakabagong slaughter, armor, na isang kumpletong monster armor. Nagtipon kami ng isa pang 3,000 tropa, na nilagyan ng mga armas na may pinakamataas na spec. Kung maglakas loob siyang magpakita dito sa sandaling ito, iisa lang ang kapalaran. Bagaman mayroon tayong sapat na lakas para pigilan ang Inferno, mas mabuting mag-ingat, ayokong maging kanyan sa ganitong uri ng labanan, Brighton Road. Tumawa si Shaq, pusta ako, si Lucifer at ang iba pa ay hindi nang ahas na umatake dito, ito ang Magnesium. Ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kami ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo. Noon. Matatapos na magsalita si Shaq, may matinis na sigaw mula sa walkie-talkie. Shaq. Captain Shaq. Ilang beses sumigaw si Captain Brighton, pero may bulungan doon. Halos kasabay nito, narinig ng grupo ng mga sundalong nagbabantay sa patrol sa hilaga ang tunog ng boom mula sa timog. Atake ng kalaban. Atake ng kalaban. Ang mga sirena ay tumunog sa lahat ng dako, umaalingaw-ngaw sa kalangitan, ngunit ang mga gwardya sa lahat ng direksyon ay hindi alam kung nasaan ang kaaway. Ilan ang kalaban? Kinuha ni Brighton ang isang grupo ng mga sundalo at pinagmasdan ang paligid ng makarinig siya ng mga pagsabog sa Pentagon. Kaagad pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming apoy, na sinabayan pa ng maraming hiyawan sa gusali, na nagmumula sa ilang bintana ng gusali. Paano iyon posible? Nakapasok na ang kalaban sa gusali. Sa sandaling ito, ang boses ng command ng isang lalaki ay nagmula sa command room, atensyon sa lahat ng pormasayon. Pumasok na ang kalaban sa gusali. Naghahadya sila ng mga paputok na bomba kung saan-saan. Walang pinapayagan. Papalapit sa gusali. Naghihintay sa susunod na utos. Nagmamadaling nagtanong si Brighton, headquarters. Ang dami ng kalaban. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot ang punong tanggapan, ang kaaway. Isang tao. Paglabas nila, halos lahat ng mga gwardya ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Ang ganoong kalaking kilusan ay ginawa ng isang tao lamang. Boom boom boom. Nagliliyab ang apoy mula silangan hanggang kanluran, mula timog hanggang hilaga, na parang saan man. Maraming tao ang napilitang tumalon sa gusali. Ang eksena ay lubhang nakakatakot, ngunit walang sino man ang nang-ahas na lumapit. Ang Pentagon sa sandaling ito ay isa ng purgatorio. Yung lalaking iyon, maaaring siya, kaya niyang maghagis ng bomba sa buong gusali ng napakabilis. Lucifer. Siguradong si Lucifer iyon. Siya ang pumatay sa kanya. Ang halimaw na ito, hindi ba siya natatakot sa kanyang sarili? Napatay ba siya o nasunog hanggang sa mamatay? Ang mga sundalo ay natulala na, at lahat sila ay nagsimulang lumunok ng isa-isa sa kanilang mga lalamunan, sa kawalan. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumipad mula sa apoy. Ang lalaking tumalon sa langit ay si Ye Fan. Habang may hawak na itim na tela na bag, lumipat si Ye Fan patungo sa hindi sumabog na lugar ng gusali at direktang winisikan ito, at ang iba pang mga pampasabog ay nahulog dito. Boom! Ang tanging hindi sumabog na lugar sa Pentagon ay natangay din sa dagat ng apoy.
Kahit na ito ay isang bag lamang ng matataas na pampasabog, hanggat ito ay ginagamit ng maayos, lahat ng mga ito ay maaaring sabog sa mga pangunahing lugar, tulad ng mga pipeline ng gas, at iba pa. At maaari itong makagawa ng sobrang mapanirang kapangyarihan. Nang bumagsak si Yefan sa lupa, daan-daang sundalo ng Magnesium Army ang biglang nagising at nagsimulang bumaril ng ligaw kay Yefan. Sunog. 222, Ang mga bala ay tulad ng isang siksikan na pulutong ng mga balang, at tulad ng hindi mabilang na magkakaugnay na sinag ng kamatayan, lulunurin nila si Yefan. Ngunit ang figure ni Yefan ay bumilis ng sukdulan sa isang iglap. Para siyang kidlat, nagngangalit pabalik-balik sa pagitan ng hukbong Magnesio, nagre-rampa. Nang tumakbo si Yefan, sa wakas ay naunawaan ng grupo ng mga sundalong Magnesio kung bakit siya sumugod sa gusali ng mag-isa, ngunit walang makakapigil sa kanya. Mabilis. Masyadong mabilis. Mabilis ang kidlat. Sa mga mata ng grupong ito ng mga tao, ang kasalukuyang bilis ni Yefan ay nakikita na sa mata, ngunit mahirap na makasabay, at mas mahirap na tumugon ng tumutugon. Noong babarilan na nila si Yefan, pinutol na ni Yefan ang kanilang mga ulo sa oras na hinayla nila ang gatilyo. Imposibleng bumaril sa lahat, ito ay isang kumpletong patayan. Sa punong tanggapan ng labanan, gamit ang mga kagamitan sa komunikasyon, dumating ang isang utos, at iniutos ni General Smith ng Delta Zero Team, palibutan at sugpuin ang lahat ng miyembro. Lahat ng miyembro ng Zero Team, sumugod sa hilaga, at ilipat ang lahat ng Magic Fire, sa hilaga. Siguraduhin lipulin ang kalsada. SIFA. Chapter 0998 Naaalala ko ito ng malinaw. 0998. Para sa isang oras, mula sa tatlong direksyon, ang mga sundalo ng Zeroth Division, na nakasuot ng mga metal na armor at espesyal na helmet, ay nagsimulang kumilos bilang Robocops. Sila ay nasa mga grupo ng tatlo, lumalaban sa silver gray na mabigat na artillery, na mukhang mga mortar, ngunit may mas kakaibang mga hugis, at lumipat patungo sa posisyon ni Yefan. Ang mga silver gray na heavy artillery na ito, upang umangkop sa mas maraming lupain, ay hindi naka-install sa sasakyan, ngunit ang bigat ay napakahirap, kaya tatlong miyembro lamang ng Zero Team ang makakaangat sa kanila sa pamamagitan ng binagong mekanikal na braso. Nang sumugod sila sa hilaga, napatay ni Yefan ang daan-daang tao gamit ang isang espada at isang espada. Ang tanawin ng ilog ng dugo ay nagpasindig sa isang grupo ng mga sundalong Magnesium. Ang punto ay, hindi sinasadya ni Yefan na ihinto ang pagpatay. Para siyang side ng Diyos ng kamatayan, patuloy na inaani ang kanyang buhay. Biglang dumating ang isang sundalong nakasuot ng itim na baluti mula sa malayo sa pamamagitan ng isang jet device. Ang itim na armor na ito ay medyo katulad ng war armor ng Magnesium Army na nakita ni Yefan dati, ngunit ang disenyo ay mas flexible at advanced. Damn Lucifer! Ikaw ay kasuklam-suklam na Diablo. Ang lalaking nakasuot ng sandata ay walang iba kundi si General Smith, nakita niya ang mga bangkay sa lupa at galit na galit, ikaw na hamak na lumalabag sa kalikasan ng tao, ang ating matuwid na hukbong Magnesio ngayon tao, papawiin kita. Huminto si Yefan, pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, hawak niya ang isang tunay na espada sa kanyang kamay, at ang espada ay patuloy na tumutulo ng dugo. Ang pagkamatay ni Din Li ay nag-ipon ng maraming galit sa kanyang puso. Matapos ang pagpatay na ito, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Nang marinig ang mga salita ni Smith, hindi napigilan ni Yefan na mapamura, pinawalan mo ang isang halimaw at pumunta sa bansang Siya para magsunog at pumatay ng mga tao, hustisya iyon. Nandito ako sa iyo, ngipin sa ngipin, dugo sa dugo, kasuklam-suklam. Well, ako ay orihinal na isang Diablo, kayong mga lalaki kung sasabihin ninyo na ako ay masama, ako ay magiging masama hanggang sa wakas. Kung hindi ako mapupunta sa impyerno, sino ang mapupunta sa impyerno? Nag-flash ang figure ni Yefan, at nang muling lumitaw, nakalampas na siya ng 12-12 ng metro at nakarating kay General Smith. Isang sword intent ang biglang sumabog, at malapit na nitong durugan ang armor ni Smith. Gayunpaman, pagkatapos lumiwanag ang tatlong blue light flakes sa harap ng armor, isang malakas na puwersa, tulad ng isang malaking kamay, ang nagpatalbog sa buong katawan ni Yefan palayo. Gamulong si Yefan sa hangin at bumagsak sa lupa, nagulat na nakatingin sa armor. Kung hindi dahil sa malakas na pangangatawan nito, malamang na madudurog ang mga panloob na organo ng mga tao sa pagkagulat na ito. Paano, ano ang hitsura ng force-field shield ng slaughter armor na ito? Sa tingin mo ba ikaw lang ang may high-tech na armas? Napangiti si General Smith ng mapanukso, at pagkatapos ay sumigaw, Magic Fire, Salvo. Sa oras na iyon, ang 8 kulay pilak na kulay abuna, Magic Fire, na mabibigat na artillery ay inilalagay lahat, at ngayon ay tila tinutukan nila si Yefan. Pagkatapos ng bawat nguso na sinindihan ng naglalagablab na puting ilaw, nagpaputok ito ng 8 missiles na sunod-sunod. Ang orihinal na akala ni Yefan ay mga artillery shell ito, ngunit sila pala ay mga missile, at mayroon silang kakayahan sa pagsubaybay. Ngunit si Yefan ay hindi natakot, ang kanyang mga paa ay kasing bilis ng bugzo ng hangin, at direktang sumugod siya sa isang grupo ng mga sundalo ng Magnesium Army sa kabilang panig.
Ang bilis ng mga missile ay mas mabilis pa rin kaysa kay Yefan, ngunit kahit na ganoon, nang malapit na nilang maabutan si Yefan, dumating na si Yefan sa kampo ng mga sundalo ng Magnesium Army. Hindi inaasahan ng Magnesium Army na gagabayan talaga ni Yefan ang missile patungo sa kanila. Sa sandaling lumingon si Yefan, isang sword intent ang umugoy. Ang unang dalawang missiles ay unang sumabog, at ang iba pang mga missiles ay sumunod din. Para sa isang oras, isang pulang-pula na pagsabog ng apoy ay ginawa, tulad ng impyerno purgatorio, ang mataas na temperatura ay hindi maisip. Daan-daang sundalo, sa segundong ito, ay nilamon ng apoy at naging coke. Naramdaman din ni Yefan ang pag-aapoy ng apoy, ngunit pilit niyang pinrotektahan ang kanyang sarili gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa, halos hindi nakatakas sa dagat ng apoy na ito. Bastos! Hindi inaasahan ni General Smith na ang mahiwagang apoy na kanilang maingat na ginawa ay naging isang suicide weapon dahil hindi nito mahabol ang bilis ni Yefan. Hindi na nagdalawang isip si Smith, direktang binuksan ang jet device at sumugod kay Yefan. Kasabay nito, isang alon ng electromagnetic energy ang lumiwanag sa kanyang mga braso, at dalawang electromagnetic cannon ang direktang pinaputok kay Yefan. Dalawang beses na sunod-sunod na umiwas si Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na wala nang sasabihin si Smith, at agad na nagpaputok ng dalawang putok bilang pag-asa. Bang! Si Yefan ay hindi sinasadyang nabaril, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Tuwang-tuwa ang isang grupo ng mga sundalong Magnesio nang makita nilang sa wakas ay natama ni Smith si Yefan. Ngumisi si Yefan, ang ganitong uri ng electromagnetic cannon ay sapat na para direktang makuryent ang mga ordinaryong tao, ngunit para sa kanya, ito ay isang kirot sa buong katawan niya. Damn! Ang lalaking ito ay dapat may computer system sa kanyang helmet na maaaring makuha at mahulaan. Alam ni Yefan na ang kanyang bilis ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa harap ng armor na ito. Gayunpaman, walang oras si Yefan para isipin kung paano lalaban. Kailangan niyang patuloy na gumalaw sa isang mataas na bilis, kung hindi, ang mga electromagnetic na kanyan at mga sinag ng pinsala sa mataas na temperatura ay tiyak na magdudulot sa kanya ng pinsala. Pinili ni Yefan na gumamit ng mabilis at hindi regular na paggalaw upang maiwasan ang mga pag-ataking ito. Kasabay nito, naglabas si Yefan ng ilang mahahabang espada mula sa Sword God's Ring, at patuloy na ginagamit ang kanyang sword intent na itapon ang mahahabang espada na ito. Bang! Bang bang bang! Patuloy na ginagamit ni General Smith ang Force Field Shield para harangin ang mga layunin ng espada, at isa-isang nahulog sa lupa ang mahahabang espada. Haha! Lucifer! Ang iyong sinaunang martial arts ay nasa harap ng pinaka-advanced na teknolohiya ng ating Magnesium Army. Sayang! Hindi sumuko si Yefan, at inihagis ang totoong espada sa kanyang kamay, gumuhit ng mahabang bahaghari. Bang! Tinamaan lang nito ang kalasag, ngunit tumalbog ito, at hindi ito gumana. Tumawa ng malakas si Smith, walang silbi. Mamamatay ka. Dahil doon, tumalikod si Smith, nilock si Yefan, at nagplanong magpaputok ng mas malakas na electromagnetic cannon gamit ang dalawang kamay. Ngunit sa sandaling ito, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yefan. Gamit ang isang kamay, naging sword finger siya at naglaslas patungo sa likurang bahagi. Keng! Gitling! Isang tunog ng metal na epekto, lubhang malupit, ang pumasok sa pandinig ng Magnesium Army sa pinangyarihan. Hindi makapaniwala ang lahat na ang talagang malakas na espada na nahulog lang sa lupa, napakalakas na espada, ay talagang lumipad ng mag-isa, kasing bilis ng kidlat, at tinusok ang baluti ng mamamatay tao mula sa likuran na parang kulog. Sa baluti, naramdaman ni General Smith na tinusok ang kanyang puso, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalang paniwala. Paano ito posible? Bahagyang sinabi ni Yefan, na obserbahan ko na ito, ang iyong lakas ang field shield ay aalisin kapag umaatake, at makikita mo lamang ang front view ng labanan, hindi sa likod mo. Kapag nakuha mo na, sa impyerno, tandaan ito ng malinaw, ang sinaunang martial art na pumatay sa iyo ay tinatawag na Yujansho. Chapter 0999 Race Against Time 0999. Ang mga espadang inihahagis ni Yefan kung saan-saan ay isang kalituhan. Sa katunayan, ang talagang gustong itapon ni Yefan sa likod ni Smith ay isang napakalakas na espada lamang. Palaging iniisip ni Smith na ang mga espadang ito ay mga sandata lamang na itinapon pagkatapos mabaigo ang pag-atake ni Yefan, ngunit hindi niya naisip na ang huling isa ay nakamamatay. Hindi kailanman tumugon si General Smith, at ang sandata ng mamamatay tao, tulad ng isang estatwa, ay nakatayo doon, hindi gumagalaw. Sinulyapan ni Yefan ang natitirang libu-libong sundalong Magnesio sa paligid, isang pulutong ng mga itim na tao, pawang armado ng mga armas, ngunit walang nang ahas na barilin si Yefan. Walang pakialam si Yefan kung ano ang iniisip ng grupo. Binawi niya ang kanyang espada sa kanyang singsing na parang isang salamangkero, at malakas na sinabi, hinahanap ko si Robert. Kung gusto mong ilibing kasama niya, halika at hanapin mo ako. Pagkatapos kolektahin ang espada, muling naglakad si Yefan patungo sa Pentagon, na isang dagat ng apoy. Dahil binomba ang gusali, tumanggi si Smith na lumabas sa underground base, kaya kinailangan niyang bumaba ng personal at hanapin siya.
Sa paglalakad sa mga nasunog na gusali, ang mga katawan ng mga tauhan ng militar ay makikita sa lahat ng dako. Gayunpaman, si Yefan ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na awa sa kanyang puso, dahil ito ay digmaan, mamatay ka man o mamatay ako. Nang magdesisyon ang mga taga-Magnesium na palayain ang Cartero at pumunta sa SIA para pumatay at sirain, hindi na nila inisip ang buhay at kamatayan ng mga taga-SIA. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Tianyan, direktang natagpuan ni Yefan ang pasukan ng underground base. Ito ay isang tila ordinaryong metal na pader, ngunit ito ay isang ilusyon lamang. Naglaslas si Yefan gamit ang dalawang espada, at ang metal na pader ay nabasag ng isang butas, na nagpapakita ng isang pababang daanan sa loob. Pagkatapos maglakad sa lahat ng paraan, pinilit niyang pumasok sa isa pang pinto, at pumasok si Yefan sa isang underground base. Gayunpaman, nagulat si Yefan sa kasalukuyang sitwasyon. Mayroon lamang isang bungkus ng mga bukas na screen ng computer sa base, ngunit hindi isang solong miyembro ng kawani. Naramdaman ito ni Yefan saglit, ngunit walang hininga ng tao. Hindi kaya. Si Robert ay wala dito. Mali ang impormasyon ng Sky Eye. Saglit na nag-isip si Yefan, at sinulyapan ang bawat sulok ng underground base. Bigla niyang nakita na may isang posisyon kung saan ang distansya sa pagitan ng dalawang workbench ay bahagyang mas malaki kaysa sa iba pang mga workbenches. Ibinagsak ni Yefan ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan, at sa isang, boom, ang tila ordinaryong metal na pader ay tumagos, na nagbunyag ng isa pang maliit na sikretong silid sa loob. Umakyat si Yefan at sinipa ang metal na pinto. Sa pagtingin sa madilim na si Robert at ilang mga opisyal sa loob, ipinakita niya ang isang malamig na ngiti, General Robert, nagkita tayong muli. Makakapagtago ka talaga. Paano mo nalaman, nandito tayo, kumunat ang noo ni Robert. Nagkibit-balikat si Yefan, kung wala ka rito, hindi na kailangang dumpensa dito si Smith mula sa Delta Zero Team. At saka, magsisimula na ang digmaan, at ang commander ay hindi uupo sa hukbo, hindi ito malaking bagay. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si General Robert at sinabing, Lucifer, alam ko kung ano ang gusto mong imbestigahan, ngunit sinasabi ko sa iyo. Hindi ko pinaalis ang Cartero ay tumakas ng mag-isa. Pumunta ako sa Rice Island Prison, kailangan ko lang pumunta para magsagawa ng emergency inspection nang malaman kung tumakas ang Cartero. Hindi ko akalain na pupunta ang postman kay Sia para gumawa ng masama, para dito, inosente ang mga taga-Magnesium. Huwag mong sabihin ang mga tao, sa harap ko, kinakatawan mo ang hindi, kayong mga taga-Magnesium, kung alam nilang ikaw ang lalaking nagpakawala sa Cartero, tiyak na mas gusto kanilang patayin kaysa sa akin. Makinig, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Cartero ngayon, o, papatayin kita, sige tingnan mo. Itinuro ni Yefan si Robert gamit ang kanyang espada. Malungkot na ngumiti si Robert, sinabi ko na, siya mismo ang tumakas, wala kaming kasalanan. Utot. Utot lahat. Kung inosente ka, bakit hindi mo kami kinontak kanina, bakit ka nag-deploy ng mabibigat na tropa para pigilan sila? Ako. Itinuturing mo ba akong tanga, o talagang walang utak ka? Ayaw nang maghintay pa ni Yefan, bibilang ako hanggang 3, kung hindi mo sasabihin sa akin ang kinaroroonan ng Cartero, papatayin kita, at pagkatapos ay papatayin ang lahat ng nasasakupan mo. Napuno ng hangin ang nakamamatay na aura ni Yefan, at ang buong The Secret Room ay tila nababalot ng madilim na ulap. Ang ilan sa mga adjutant ay namumutla na sa takot at pawis na malamig. 1, 2. Ipinikit ni Robert ang kanyang mga mata na may kalmadong ekspresyon, na parabang mamamatay siya ng sagana. Gayunpaman, hindi napigilan ng isang adjutant, at sumigaw ng, tracking device. May tracking device ang postman. Galit na sinampal siya ni Robert, basta. Anong sabi mo, General? Sabihin mo sa akin hayaan mo siya. Hindi natin kailangang mawalan ng buhay para sa baliw ng Cartero. Nagkamali sana kung pakawalan siya. Sigaw ng adjutant. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, oo naman. May kamay ka, sabihin mo, kung paano hanapin ang tracking signal ng postman. Magsasalita pa sana ang adjutant, ngunit biglang bumunot ng baril si Robert at papaputok na sana ito sa kanyang noo. Paano papayag si Yefan na mangyari ang ganoong bagay? Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang sword shi ang bumaril, direktang tumusok sa palso ni Robert. Sigaw ni Robert, at nahulog ang pistol sa lupa. Umakyat muli si Yefan, at sinaksak ng espada si Robert ng ilang beses na parang kidlat, nabali ang lahat ng kanyang mga paa. Si Robert ay nasa matinding sakit at ang kanyang mukha ay kakilakilabot. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Sabi ni Yefan, tumalikod at tinanong ang adjutant, kung sasabihin mo ang kinaroroonan ng postman, hahayaan kitang mabuhay. Mabilis na tumango ang adjutant, tumakbo sa isang computer sa labas, at nagpasok ng isang command sa computer. Upang maiwasan ang postman na gumawa ng mga bagay laban sa amin, nag-install kami ng isang aparato sa pagsubaybay sa lokasyon sa kanyang katawan, at kung sinubukan niyang tanggalin ang aparato, ito ay sesabog. Ang tanging paraan para i-dismantle ang device ay ang password na kami lang ang nakakaalam. Kahit na ang postman ay makahanap ng isang malakas na siyentipikong eksperto sa pananaliksik, hindi niya ito magagawang lansagin.
Gaya ng sinabi ng adjutant, binuksan niya ang computer at naglabas ng mapa, na nagsasabing, ang postman ay nasa malapit na Siaguohuhay ngayon, kung gusto mong patayin ang iyong kamahalan Lucifer, direktang pasabugan ang bomba. Naglakad si Yefan papunta sa screen, sumulyap sa mapa, at nalaman na ito ay isang maliit na bayan ng county sa paligid ng Huahay. Hindi nakakagulat na hindi niya ito mahanap sa urban area ng Huahay, at nagtago siya sa isang liblib na lugar. Gaano kalakas ang bombang iyon? Tanong ni Yefan. Iyan ay isang napakalakas na likidong paputok, sapat na upang pasabugan ang base sa ilalim ng lupa, sabi ng adjutant na may bahagyang takot. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at direktang pinasabog ito. Bagamat ito ay isang mahusay na pagpipilian, maaari rin itong aksidenteng makapinsala sa maraming tao. Kung tutusin, hindi ko alam kung ang kartero lang ang nasa paligid niya. Bukod dito, hindi nakipagkasundo si Yefan nang isipin niya ang tungkol sa pagkamatay ni Pangulong Lee, kaya hinayaan niya itong mamatay ng simple. Kaya, nakipag-ugnayan si Yefan kay Chu Yunyao at hinayaan ang babae matapos kunin ang tracking signal, lihim siyang nagpadala ng isang tao upang palibutan ang postman. Maliban kung ang kartero ay gustong gumawa ng isang bagay na nakakatakot, pagkatapos ay subukang hintayin siyang bumalik bago pumunta sa kartero upang ayusin ang account. Ito ay, hindi sa nagpumilit si Yefan na magpakamatay. Patay na kaaway, ngunit, ang kartero ay isang superpower pagkatapos ng lahat. Kung ang isa ay hindi maingat at ang ilang mga tao ay kontrolado ng kartero, ito ay hindi katumbas ng halaga sa pagkawala at magdaragdag pa ng kaguluhan. May 13 oras pa si Yefan. 24 na oras ang nakalipas, nahuli ang kartero. Matapos harapin ang mga bagay na ito, naglakad pabalik si Yefan kay Robert. Sa mga oras na ito, si Robert ay namumutla na sa sakit at dumudugo kaya nagsimula siyang mawala. Kamalayan. Napabuntong hininga si Fan at hindi na siya pinahirapan, isang espada ang tumusok sa kanyang ulo. Kaagad, tumalikod si Yefan at sinabi sa iilang nabubuhay na opisyal, tinulungan mo ako ngayon, dapat maging malinaw sa iyo na mapupunta ka sa kaharian ng magnesium. Anong klaseng tao? Oo, isang taksil. Gayunpaman, kung makikipagtulungan ka sa akin ng maayos sa hinaharap at kumilos bilang aking panloob na tugon, hindi ko hahayaang lumabas ang bagay na ito, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ilang mga opisyal ang tumango, at alam din nila na namatay si Robert, ngunit sila ay buhay, na hindi naman isang magandang bagay. Posible na ang susunod na Robert ay lilito sa kanila, ngunit maaari rin itong maging isang bilanggo. Ngumiti si Yefan, nanlamig muli ang kanyang mukha, dahil naiintindihan mo, ihanda mo ako ng eroplano na direktang lumilipad patungong Huahay, sa loob ng kalahating oras. Kaagad. Kailangan niyang makipagkarera laban sa oras. Bagamat ang postman ay dapat na napapalibutan at kinokontrol ng mga tao ng Dragon Soul, ang postman ay dapat na mahirap lumipad. Gayunpaman, kung ang balita ng panig ng bansang Magnesio ay tumagas sa kanyang mga tainga, marahil ang kanyang nakatutuwang pagkilos ng pagpatay ay mauuna sa schedule. Kabanata 1000. 1000. Alas 5 o 6 ng umaga, madaling araw na at malamig ang temperatura. Sa paligid ng Huahay, isang maliit na county mga 70 kilometro ang layo mula sa sentro ng lungsod, dahil maraming kabataan ang lumipat sa Huahay upang magtrabaho at manirahan, ang pag-unlad ng maliit na lugar na ito ay medyo nahuhuli. Ang ilang mga bahay sa gitna ng lungsod ay medyo luma na, at walang masyadong sasakyang dumadaan, pangunahin ang ilang dumadaan na mga mangangalakal at tsuper ng truck. Sa isang maliit na nursing home sa isang bayan ng county, maraming matatandang lalaki at babae ang nagsanay ng tai chi at mga ehersisyo sa umaga. May mga nagchat at nagtawanan. Nagbukas ang isang maliit na tindahan sa tapat ng activity center. Matandang lalaki din ang may-ari. Nakasuot siya ng hindi napapanahong Amerikana ng manggagawa mula sa isang partikular na pabrika, maluwag na itim na pantalon, at salamin sa pagbabasa. Nagbabasa siya ng dyaryo. Guro, paano mo ibebenta ang mga itlog ng tsaa at soy milk? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaasol na jacket ang pumunta sa pinto at nakangiting nagtanong. Bumangon ang tiyuhin at sinabi, 1 piraso ng tsaa at 5 piraso ng itlog, at 2 piraso ng soy milk. Okay, ikuha mo ako ng 4 na itlog ng tsaa at 2 bag ng soy milk. Inilabas ng lalaki ang kanyang wallet, ngunit nalaman niyang walang maliliit na perang papel, kaya naglabas siya ng 100. Ang matandang lalaki na nangingisda ng mga itlog ng tsaa ay tumingin at itinuro ang isang QR code na nakapaskil sa counter, magbayad ka kay Yulbao, ang napakalaking halaga ng pera ay mahirap hanapin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan saglit at nahihiyang nagsabi, Guro, may lebaw dito, hindi ko alam kung paano ito gamitin. Totoo naman, parang hindi ka naman masyadong matanda, lagi mong dala ang cellphone mo para magbayad kapag lalabas ka sa mga araw na ito. Ah, bakit hindi mo? Nagagamit namin sila ng matatandang lalaki at matatandang babae. Ang matandang lalaki ay bumulong ng ilang salita, at maghahanap na sana ng pera, ngunit nakita niya ang isang nakababatang lalaki na lumakad roon at nagsabi, Guro, ako ay halika at suriin, hindi mo na kailangang maghanap ng pera.
Mabilis na ini-scan ng lalaki ang QR code para magbayad, pagkatapos ay kinuha ang soy milk at tieg, at kinindatan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Fair na. Awkward na ngumiti ang middle-aged sa matanda bago sumabay sa binata sa isang itim na kotse sa gilid ng kalsada. Dragon King, dapat kang sumunod sa mga panahon. Hindi ka mukhang ordinaryong tao sa unang tingin, at madali itong makita kapag ikaw ay nasa isang misyon. Pambihira lang ang misyon na ito. Ang kabilang partido ay isang kartero. Para sa isang normal na misyon, hindi ko kailangang pumunta at panoorin ito ng personal. Ang dalawang ito ay sina Ye Longteng at Exi Lin Yuan. Oy, akala ko makakain ako ng mga tieg na binili sa akin ng Dragon King ngayon, pero ako na mismo ang nagbabayad nito. Oy, pasensya na sa sweldo kong 13,000 sa isang buwan, hindi ko pa kayang bumili ng sweet sa kabisera hanggang ngayon, umiling si Exi Lin Yuan at bumantong hininga. Gusto mo ng pera, bumalik ka sa bahay ni Exi para magmana ng ilang ari-arian, huwag kang umiyak ng dukha sa harap ko, malakas nang umuso si Ye Longteng. Biro lang, nakakatamad mag-idle dito, but then again, itong kartero ay nasa nursing home, kasama ang isang grupo ng matatandang lalaki at babae, ano ang ginagawa niya? Bagamat matanda na siya ayon sa kanyang edad, pero puti siya, maglaro pa kaya siya ng mahjong. Maingat talaga itong lalaking ito, walang surveillance camera kung saan siya nagtatago, at hindi niya alam kung ano ang kanyang sitwasyon. Nakaupo si Exi Lin Yuan sa kotse, nagbabalat ng mga itlog habang nanunood ng cellphone. Sa display ng telepono, isang pulang tuldok ang lokasyon ng kartero, na buong araw na nasa isang nursing home para sa mga matatanda. Upang matiyak na hindi mawawala ang kartero, dumating sina Ye Longteng at Exi Lin Yuan upang manood ng personal. Para naman kay Xiao Fengshan at sa kanyang anak na babae, responsibilidad pa rin nilang protektahan si Chu Yunyao, kung sakali. Para sa ganoong mahalagang operasyon, hindi sila mapakali sa pamamagitan ng pagpapadala ng ibang mga ahente, at kapag napakaraming tao, madaling maghinala. Bago siya makita, walang makakapagsabi kung ano ang kanyang partikular na sitwasyon. Ang susi ay hindi gugulatin ng ahas. Maaaring kontrolin niya ang mga tao sa paligid niya anumang oras. Masyadong maraming tao ang haadlang. Sa oras na iyon, nagdudulot ng mga casualty, ikaw at ako ang mamumuno. Sabi ni Ye Longteng. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan at sinabi ni Director Chu na gusto niyang pansamantalang gumawa ng protective props para labanan ang mental power. Huli na ang lahat. Pasado 6:00 na, at wala pang ilang oras mula sa 24 na oras na sinabi ng kartero. Dahil sinabi ni Director Chu na huli na, tiyak na huli na ang lahat, hindi siya kailanman magsasabi ng anumang bagay na hindi sigurado, sabi ni Ye Longteng. Tumango si Exi Lin Yuan, tama. Hindi ko lang alam kung nasaan ang boss. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Exi Lin Yuan ang kanyang mobile phone, binuksan ang isang news client, tumingin, at ngumiti. Sumimangot si Ye Longteng, anong tinitingin-tingin mo, nakangiti ng napakasaya. Hey! Nakangiting sabi ni Exi Lin Yuan, sa tingin ko ang mga teroristang organisasyong ito ay medyo kawili-wili sa mga araw na ito. Pinasabog ni boss ang Pentagon, at ang mga taga-magnesium ay nahihirapan pa ring maghanap ng paraan para makapagpaliwanag, makontrol ang media, at sabihin na ito ay isang ano ang problema sa pipeline ng natural gas, may aksidente daw sa fire drill. Bilang isang. Ang resulta, ang mga teroristang organisasyong ito ay isa-isang nagtatalo, na nagsasabing ang kanilang mga tao ang gumawa ng bagay na ito. Hindi na ako makapaghintay na idagdag ang bawat buhay sa aking sarili, ngunit sa halip ay walang nagbanggit kung ano ang katotohanan. Gayunpaman, madali lang, wala kaming kinalaman kay Siaguo, gayunpaman, iisipin ng internasyonal na komunidad na ito ang mga multo ng mga taong iyon. Narinig ito ni Ye Longteng. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig, talagang gamaan ang bagay na ito. Ang mga taong ito ay pumatay ng napakaraming eksperto, iskolar at mga inosenteng tao, at lagi nilang inaanunsyo ang kanilang humanitarianism. 2 oras na ang nakararaan, nagbigay ng talumpati ang hepe, ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa pag-atake ng terorista at ang kanyang pakikiramay sa mga taga-magnesium. Ngunit, nagpadala lang ng mensahe sa akin ang hepe ng pribado, sinasabing kung babalik si Ye Fan, aanyayahan niya siya sa kabisera para kumain, na tila napakasaya. Halika, hayaan mong kumain ang amo kasama ang mga punong iyon, tinatayang magagalit sila, at magugulo sa pag-ihaw. Umiling si Exi Lin Yuan. Sa pagkakataong ito ay may lumabas na lalaki sa bintana ng sasakyan na siyang nakakuha ng atensyon ng dalawa. Boss! Binuksan ni Exi Lin Yuan ang pinto ng kotse at excited na bumaba. Si Ye Fan ang pumunta rito sa magulong paraan. Kinuha ni Ye Fan ang bagong balat na itlog ng tsaa sa kamay ni Exi Lin Yuan at pinasok ito sa kanyang bibig. Namatay ako sa gutom, nagpalipad ako ng eroplano sa buong mundo, pumatay ng libu-libong tao, at halos hindi kumain ng anuman sa loob ng isang araw at isang gabi. Nakangiting lumabas si Ye Longteng sa kotse at sinabing, Ye Fan, buti na lang, na-lock na natin ang postman set. Bago pa matapos magsalita si Ye Longteng, kinuha na rin ang mga itlog ng tsaa sa kanyang kamay. Hindi pinansin ni Ye Fan ang matigas na mukha ni Ye Longteng, at naglabas ng 3 silver gray na maliliit na bagay tulad ng Bluetooth earphones mula sa bulsa ng kanyang damit.
Isuot mo ito, inabot ni Yefan ang bagay sa kanilang dalawa. Ito ay. Gumawa si Yunyao ng device para maiwasan ang mental interference. Sinabi niya na hindi matitiyak na magiging perpekto ang epekto, ngunit dapat ay sapat lang. Mahigpit ang panahon, simpleng bersyon lang ang magagawa niya. Makukuha ito ng iba, hindi kasing ganda ko. Mabilis itong dumating, kaya bumalik muna ako sa lab niya, na medyo delay, sabi ni Yefan. Nagulat si Ye Longteng at Xi Linyuan, iniisip na hindi pa nakabalik si Yefan sa siya, ngunit dinala ang lahat ng kagamitan. Sige, pumasok tayo at tingnan natin, ano ang ginagawa ng cartero na ito. Natapos kumain si Yefan ng 2 tea-egg, nagsuot ng protective earphones, at nagtungo muna sa sanatorium. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.